2 araw pagkatapos umalis ng mansyon ng mga Montenegro si Maureen, ay dumating siya sa Hacienda Mauricio bilang sinin niya. "Sino ka ba, Ining?" "Si Nana Lusing." "Elise pong pangalan ko. Nakausap ko na po kayo noong nakaraan sa telepono. Kaibigan at classmate po ako ni Maureen." Wika ng dalaga na nagpigil na yakapin ng matandang katiwala. "Usapan po namin bago siya umuwi dito na darating ako bago ang birthday niya." Biglang nagkaroon ng langbong ang mga mata ng matandang katiwala. "Naku, iha, wala si Maureen dito sa asyenda ah." "Ho? Anong ibig niyong sabihin?" Nagbakasyon si Maureen, Ining." Ang matanda na umilap ang mga mata at luminga sa kabahayan. Sa mga kasambahay ay wala nang pag-asang makita at magbalik pa si Maureen. Sa mga nagbalitang nakidnap ito at maaaring pinatay o ginawa ng masama, may 2 tauhan sa asyendang nakakitang may tumutugis kay Maureen ng hapong iyon, subalit walang nagawa dahil mga nakayapak bukod pa sa malayo. At bago pa nakarating sa bahay asyendang mga ito upang ipaalam kay Ariston ay marami sandali na ang lumipas. Bukod pa doon ay nahati ang atensyon ng mga tauhan dahil kagad na inatake sa puso ang matandang lalaki. Ang ilang tauhan sumama upang tumulong ay wala nang dinatnan sa lugar na kinakitaan ng 2 lalaki. Hindi rin naman namukhaan ng mga ito ang 2 nakakabayo dahil malayo mula sa kinaroroonan nila. Nabalitaan din ang pangyayaring aksidente sa highway, subalit walang nag-iisip na mag-uugnay nun sa pagkawala ni Maureen. Para sa mga taga Santa Clara ay isa lamang yun sa maraming aksidenteng nangyayari sa daan. May kung ilang araw ding walang hinto ang mga tauhan sa paghahanap kay Maureen sa buong asyenda, subalit bigo ang mga to. Si Ariston ay nawalan na ng pag-asang makita pa ang anak. Na-report na rin sa pulisyang pagkawala ni Maureen. Tanging sila lamang ni Tata Vener ang umaasa pang magbabalik si Maureen. Ngumiti si Maureen. "Siguro naman po ibabalik siya bago dumating ang birthday niya. Usapan po namin yun." Patuloy ng dalaga na pilit iniiba ang tinig. "Umaasa kaming ganun nga ang mangyayari, Ining." Itinaas ni Nana Lusing ang apron at pinahid sa nagtutubig ng mga mata. "Naku paano po yan ngayon? Nagpaalam pa naman ako sa dormitoryo ng 1 linggo ako dito. Hindi po ako kagad makakabalik sa Maynila. Maghintay ka rito, Ineng, at kakausapin ko si Sir Ariston. Isusuhestyon ko manatili ka dito ng kahit ilang araw at baka umuwi si Maureen. Maiwan na muna kita." Si Maureen ay umupo sa antigong tumanguupo ang Nara. Iginala ang paningin sa loob ng malaking bahay asyenda. Walang nabago. Siya lamang ang nabago at patuloy sa pagiging impostor. Kahit ang sariling katauhan ay hindi niya maangkin. Isang pamilyar na tikim ang nagpalingon sa kanya. "May bisita pala kami." Si Emil na sinuyod siya ng tingin. "At magandang bisita." Ibinigay nito sa kanya ang ngiting kinalolokohan ng maraming babae sa buong bayan ng Santa Clara. Lumapit ang binata sa kanya at nilahad ang kamay. "Ako si Emil, pamangkin ako ng Tito Ariston." Pilit na ngiti ang binigay ni Maureen. "Ako naman si Elise, dormmate at classmate ko si Maureen. Inaasahan niyang pagparito ko." Unti-unti niyang hinahatak ang kamay subalit hindi binibitawan ng binata. "Tsk, wrong timing ang dating mo, Elise. Hanggang ngayon wala pang balita sa stepsister ko. Magdadalawang buwan na siyang nawawala." "Oh?" Nagkunwa si Maureen na nabigla. "Ang sabi sa akin ni Nana Lusing ay nagbabakasyon lamang si Maureen." Umiling si Emil. Ang matandang yun talaga. Palibhas ay alaga si Maureen ay hindi matanggap ang pagkawala niya. Subalit yun ang totoo. Bigla na lamang nawala ang stepsister ko at kinuwento nito sa kanyang bali-balita sa buong hasyenda. At hindi na nga kami umaasang buhay pa si Maureen. Muli ang pagkukunwaring panlulumo ni Maureen. Hindi ko mapaniwalaan to. Usapan namin ni Maureen ay paparito ako sa 1 linggo bagong birthday niya. Hinawakan ni Emil ang kamay niya. "Para hindi masayang ang pagtungo mo dito sa Santa Clara, ay inaanyayahan kitang manatili dito kahit 1 linggo, Elise." "Tulungan mo kong bumaba, Emil." Mula sa itaas ay malakas na tinig ni Ariston. Sabay na napatingala ang dalawa. Si Maureen ay kulang na lang natakbuhin ng ama. Umusal ng paumanhin si Emil at naiiritang pumanhik sa itaas upang tulungang bumaba si Ariston.
Si Nana Lucy ay nagkakandahirap ni ibaba ang wheelchair. Nang maibabang matanda ang silya nito ay muling umupo si Ariston at nakangiting pinagulong ang silya patungo sa kanya. Kaibigan mo ba ang anak ko, Iha? Magandang hapon po, aniya sa baradong tinig. Umupo ka ulit, utos ng matanda. Sinabi na ba sa'yo ni Nana Lucy ang tungkol sa anak ko? Nagkalambong ang mukha nito. Ako nagsabi sa kanya ng katotohanan, Tito Ariston. Si Emil, as usual, ibang bersyon ni Nana Lucy. Tinanaw nitong matanda na walang imik na nagbalik sa kusina. Ikinalulungkot kung hindi mo dinatnan ng anak ko dito, Elise. Ako may nagawa ng lahat upang malaman ang totoong nangyari sa kanya. Baka patay ng anak ko. Nabasag ang tinig ng matanda sa bahaging yon. Buhay pa ako, Papa. Ako si Maureen. Gustong sabihin ng dalaga pero inawat niya ang sarili. Hindi niya kailangang magpadala sa emosyon. Kailangang malaman niya kung sino may gustong mamatay siya at kung bakit. At para naman hindi masayang ang pagtungo ni Elise dito. Tito Ariston, inanyahan ko na siyang magbakasyon na nang tuluyan kahit 1 linggo. Patuloy ni Emil na makahulugan tumitig sa kanya. Bakit nga ba hindi, Iha? Magkaibigan kayo ng anak ko. Nabanggit ka niya sa akin at ikaw lamang ang kaisa-isa niyang kaibigan. Ikinagagalak kong imbitahan kang manatili dito. Salamat po, Mr. Mauricio. Tumikim siya, sinikap na manatiling iba ang tinig. Talaga pong gusto kong makarating dito sa asyenda. Matagal nang naibibida ni Maureen sa akin ang lugar na to. Don't you worry, Elise. Emil smiled. Ako magiging tourist guide mo sa buong asyenda. Isang ngiti ang sinagot ni Maureen. Si Ariston ay muling tinawag si Lucing upang samahan sa itaas ang bisita. Ipagamit mo sa kanyang silid ng anak ko, Lucing. Opo, Sir Ariston. Tayo na, ining. 3 araw ni Maureen sa asyenda at 4 na araw na lang ay 21 na siya. At walang kahit na anong palatandaan meron ng paligid upang malaman niya kung sinong maaaring nagtangkang patayin siya. Nang hapong iyon napauwi sila ni Emil galing na pamamasyal ay sunod-sunod ang kaba ng dibdib niya. Nang makitang pamilyar na sasakyang nakaparada sa harap ng bahay katabi ng pickup nila, Land Cruiser. May bisita ba tayo? Si Emil. Mabilis tong bumaba ng kabayo, tinakbayan siya. Halos silahin siya nito upang makapasok agad sa bahay at malaman kung sinong bisita habang nililing ang mamahaling sasakyan. At tubiling nagpaakbay si Maureen. Anong kailangan ni Sinon dito? Anong nasabi nito sa papa niya? Masisira ba ang mga plano niya? Narito na palang 2, Mr. Montenegro. Si Ariston ang bumungad sa pintong 2. May bisita ka, Elise. Hello, sweetheart. Nakangiting tumayo si Sinon at tumakbang pasalubong. Hinapit si Maureen at tinagka ng mariin sa labi sa pagkagulat niya. Si Emil ay nagsalubong ang mga kilay. Sino siya, Elise? Tanong ni Emil sa magaspang na tinig. Bago pa nakasagot si Maureen ay naunahan na siya ni Sinon who explained smoothly. Sinon Montenegro, sagot nito na inabot ang kamay. At tubiling tinanggap ni Emil ito at nagpakilala din. And Elise here is my fiancé. Masoyong nilingon ng dalaga. Gusto niyang samahan ko siya dito dahil nga sa birthday ni Maureen. But I got tied up kaya pinauna ko na siya. Hindi ko inaasahang matatapos ng maagang inaayos ko. Hindi itinago ni Emil ang iritasyon na wala ang charm. Ibinagsak nitong sarili sa upuan. Oh well, hindi ako makapaniwalang naging mga kaibigan kayo ni Maureen. How about you, Sinon? Have you met Maureen, Mauricio? Yes, diretsong sagot ni Sinon. Is it so strange na maging kaibigan kami ni Maureen, Emil? Hindi pinansin ni Emil ang matatalim na titig mula kay Ariston. Strange it is, and I'm only glad na walang larawan si Maureen sa bahay na to. I couldn't bear it, paismid nitong sinabi. Si Maureen ay tumaas baba ang dibdib at akmang pagsasalitaan si Emil nang pisilin ni Sinon ng palad niya. Ito mismo ay nagpipigil ng sariling hindi tamaan ng kamay ang hambog na lalaki. Maureen took a deep breath para kalmahin ang sarili. Emil, sumusobra ka na. Anak kong nilalapastangan mo. Alsa boses ni Ariston at tinaas ang baston at mga hampasin ng binata. Subalit mabilis na nakalapit si Maureen. Baka po makasama sa inyong magalit, Mr. Mauricio. Tinitigan ito ng masama si Emil na nagkibit ng mga balikat at tumayo at nagtuloy-tuloy pumanhik sa itaas. Ipagpaumanhin yung kagaspangan ng stepson ko. Maliit pa silang mga bata, hindi na magkasundo si Maureen at si Emil. Paliwanag nito. Don't worry about us, Mr. Mauricio. Kilala kong anak niya para sa akin.
She's unique in more ways than one. At ikinagagala kong maging kaibigan si Maureen. Tinuon itong mga mata sa dalaga habang nagsasalita. Gustong manayo ng mga balahibo ni Maureen sa katawan sa paraan ng pagkakatitig ni Sinon sa kanya. Ang mga kaibigan ng anak ko'y kaibigan ko na rin. Wala man si Maureen. Sandaling huminto sa pagsasalitang matanda tumingala upang punuin ng hangin ang dibdib. Ay matutupad ang nais niyang magkaroon ng salo-salo sa kaarawan niya at naritong mga kaibigan niya. At 4 na araw na lang yun mula ngayon, Mr. Montenegro. Pagkatapos ng pag-uusap na yun ay nagpatulong na si Ariston sa mag-asawang Venar at Lusing na ipanhik sa silid nito. Si Sinon ay hinila palabas si Maureen at niyakang na maglakad-lakad malayo sa bahay. Bakit ka narito, Sinon? Saan kayo nanggaling ng hambog mong stepbrother, Maureen? Tanong nito sa tinig na may bahagyang galit. I ask you first. It doesn't matter. Sagutin mo ko. Umupo siya sa isang nakahapay na matandang punong mangga. Si Sinon ay tinukod ang isang kamay sa sanga at niyuko siya. Ipinasyal niya ako sa paligid ng asyenda. Mahinang sagot niya. Hindi maintindihan kung bakit kailangang itanong ni Sinon yon. Ipinasyal? Hindi ba at kabisado mong buong asyenda? Dahil ayon sa'yo anak ka ni Mr. Mauricio. I am. Pagdiriin niya. At pinasyal niya ako bilang si Elise, hindi bilang si Maureen. Hindi matapos-tapos ang pagiging impostor mo, Maureen Mauricio. Tuya ni Sinon, nagagalit siya nang pumasok ng kabahayan si Maureen na naakbay sa kanya si Emil. Paano ako makakatiyak na ikaw nga si Maureen Mauricio? Sa sandaling magpakilala ka sa papa mo, natitiyak kong hindi kanya paniniwalaan. Nag-init ang sulok ng mga mata ni Maureen. Why are you doing this to me? She choked a sob. Hindi ka pa rin ba naniniwalang wala akong intensyong masama sa pamilya mo? O gusto mo kong parusahan dahil sa pagkamatay ni Carol? Yun bang dahilan kaya ka naririto? Itinaas ni Maureen ang mukha upang ibalik ang mga luhang nagbabantang pumatak. Marahas na nagmura si Sinon. Hinawakan siya sa magkabilang balikat at tinaas. Pagkatapos ay walang pasubaling niyakap siya ng mahigpit at hinagka ng mariin. Nabigla si Maureen. Ni hindi siya makakilos. He was holding her so tight and kissing her hard that she thought she'd be out of breath anytime. I miss you, Maureen, he said harshly na bitawan nitong mga labi niya. They both grasped for air. And Dwayne miss you too. I missed him too, she said softly. Hindi maipaliwanag ang galak sa ipinahayag ni Sinon. Pero hindi niya alam pakitunguhan yun. Natatakot siyang umasa. Pinuntahan mo ba si Ninja sa dorm? Pag-iiba ni Maureen ng usapan at kumuwala mula dito. Isang buntong hiningang pinakawala ni Sinon bago tumango. Umitas na isang dahon ng manggat wala sa loob na nilaro-laro. I talked to her yesterday morning. Dapat kahapon pa ako dito pero marami akong inayos sa opisina at pinagbilin. Sa ilang araw mo dito, anong natuklasan mo sa sinasabi mong nagtangkang pumatay sa'yo? Naguguluhan si Maureen na umiling. Wala, everything is normal. Kahit nga marahil ang pagkawala ko'y parang hindi na mahalaga, maliban sa papa at sa 2 matandang katiwalang umaasam sa paglitaw kong muli. At kung magtatagal pa marahil ay tuluyan ng maghihilom ang pagdaramdam ng papa. Malungkot niyang sagot. Then forget it, Maureen. Baka naman talagang masasamang loob ang mga humarang sa'yo noong araw na yon. Baka gusto ka lang gawa ng masama. Suposisyon nitong sabay na pagtagis ng mga bagang. Muli siyang umiling. Kilala nila ako, Sinon. Sinabi mismo nila sa akin na inutusan lang sila. They could have said that for no reason at all. Lohi ko nitong sabi. Alam mo naman ang masasamang loob. Hindi yun ang nararamdaman ko. Unang gabi ko palang nagtangka na sa buhay ko. Sinabi nitong nangyari sa kanya sa unang gabi niya noong dumating siya galing sa Maynila. At hindi mo nakita ang una na sinabi mong inihagis mo sa bintana? Sa sandaling ring iyon ay tinignan namin ni Nana Lusing pero wala. At nakatitiyak akong kulang ng isang unan sa higaan ko. Huminga ng malalim si Sinon. Come on, Maureen, baka totoong sinasabi ni Nana Lusing. Nananaginip ka at naalimpungatan. Naguguluhan tumingala dito ang dalaga. You don't believe me, do you? May pagdaramdam niyang tanong, hindi sa hindi ko gustong maniwala. Nagkataon lamang na naghinala kami nagtangkang pumatay sa'yo. Sa unang gabi mo sa villa at nang mangyaring harangin ka ng masasamang loob, ay inuugnay mo na kagad ang 2 pangyayari. Gayong kung tutuusin, bakang stepbrother mo lang ang naroon at bala ka rin gawa ng masama. Hindi nga ba't nahuli mo siya ng sumunod na gabi? Sinon, please.
Pinagtaangkaan akong patay ng mga taong yon. They were not interested in me personally. Binaril nilang gulong na sinasakyan ni Renzo at Carol na siyang naging dahilan upang mahulog to sa bangin. Mahigpit siyang napahawak sa braso nito habang sinasabi yon. Luminga sa paligid si Sinon sa walang hanggang niyugan. Pagkalipas ng ilang sandali tinitigan siya. Maureen, listen. Ayon sa investigasyon ay pinatunay na nakasalubong ng truck na nawalan ng prenong sinasakyan niyo. Kaya nahulog to sa bangin. There is no one in sight, not a soul. Tiniyak nila yon dahil sila mismo ay naghahanap ng mga taong makakatulong para iligtas kayo. Nanlumo si Maureen. Sa suma total, hindi naniniwala si Sinon sa mga sinasabi niya. Nagpatuloy ang lalaki. Sa loob ng 3 araw ay pinaimbestigahan ko mga impormasyon na binigay mo sa akin tungkol sa iyo. Ang buong asyendang ito isinangla ng papa mo sa bangko at hindi sapat ang kinikita ng asyenda sa laki ng inutang para matubos. Sa loob ng ilang taon ay interes lang ang binabayaran ng papa mo through your lawyer. At kung manatiling mahinang ani ng mga nyug at mga money earner ng asyenda ay malamang na ma-foreclose to ng bangko. Lalo nagdagdagan ng panlulong mo ni Maureen. Hindi niya alaman tungkol dito. Mariwasa siyang namumuhay sa dormitoryo sa loob ng maraming taon na yun pala'y naghihirap ang papa niya. I'm sorry, Maureen. Tinaas nitong mukha niya. Hindi ko gustong sabihin yan sa'yo pero walang magiging motibong sino man sa sambahayan mo para patayin ka. Your father isn't even rich, tulad ng pagkakaalam mo. Hindi sumagot ang dalaga. Inilinga ang paningin sa buong paligid. Sa bahay, the same old Spanish villa. Hindi na napinturahan, ang pick-up ay ang dating luma pa rin. Ang dating mga katulong noong buhay pang lola niya ay wala na. Ang matatandang katiwala lamang ang natira, out of loyalty. Lalo siyang naguguluhan. Forget this whole thing at magpakilala ka sa papa mo. May palagi akong labis niyang dinamdam ang pagkawala mo. He said gently. Tumingala siya rito at sinikap na ngumiti. Sana nga'y totoong sinasabi nito. Sana nga'y masasamang loob lang ang lahat. At kaya sila binaril ay dahil nakilala na niyang mga to. Maaring mga dating tauhan sa asyenda, nagpanik kaya gumamit ng baril. Yeah, I guess you're right. Magpapakilala ako sa papa sa birthday ko sa Lunes. Sinon smiled sexily in relief. Ilang beses kong inisip kung bakit hindi ko kagad nalaman na hindi ikaw si Carol. Nasa akin ang mukha niya. Yes, pero iba kong kumilos at magsalita. Bawat galaw mo'y nagbabadya ng kabataan. You're very young, Maureen. 13 years younger sa edad ko. It doesn't matter, she said softly. Kumislap ang mga mata ni Sinon kasabay na makahulog ang pangiti. You bet, we fit didn't we? His eyes shone at napahugot ng paghinga si Maureen sa nakita sa mga mata nito. Nagyuko ng ulo ang dalaga upang itago ang pamumula. So shy and so young that you make me feel 10 years younger, Maureen. Bulong ni Sinon in a husky voice. Itinaas ang mukha niya. And you have the most expressive eyes I've ever seen. I could drown in them. Natawa si Maureen doon. A compliment. Which I sincerely meant. Why, thank you, kind sir. At sabay na nagtawanan ang dalawa. Hinapit ni Sinon ang dalaga at niyayang ipasyal ito sa malapit. Sa isang silid sa bahay ay may mga matang lihim na nagmamasid sa kanila. Sinusundan sila ng tanaw, higit sa lahat ay si Maureen. Sandaling nagsalubong ang mga kilay nito pagkatapos ay ngumiti at umiling. At dito na po nagtatapos ang 8 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.